Sa kailaliman ng West Philippine Sea, isang tahimik na revolusyon ang nagbubukas. Sa kauna-unahing pagkakataon sa kasaysayan, ang hukbong dagat ng Pilipinas ay nakigaw sa ilalim ng dagat upang i-deploy ang pangunahing nitong submarine fleet. Ito ay hindi lamang isang pag-upgrade, ito ay isang radikal na pagbabago sa doktrina ng hukbong dagat na idinisenyo upang neutralisahin ang mga banta sa ilalim ng dagat, partikular ang malapit sa Palawan. Ano ang mangyayari kapag ang mga hunter ay ngayon nagiging hunted na? Habang tumataas ang tensyon, isang bagong invisible na tagapag-alaga ang nagpapatrolya ngayon sa mga kritikal na hangganang pandagat ng Palawan na handang harangin ang anumang hindi autorisadong panghimasok, lalong-lalo na ng mga barko ng China. Ang mga dalubhasa sa Philippine Navy ay sumisid ng malalim sa sophisticadong subsurface deterrent na sa wakas ay muling tukuyin ang balanse ng kapangyarihan sa ating soberanya sa karagatan. Simula noong unang bahagi ng 2026, nagkaroon na ng physical check ang Philippine Navy Submarine Fleet Team sa bansang France at South Korea na posibleng ang una nitong submarine fleet bagamat ang acquisition project ay isang pangunahing prioridad sa ilalim ng Horizon 3 ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Ang programa ay naglalayo na makakuha ng hindi bababa sa 2 submarine upang matugunan ang mga banta sa ilalim ng dagat at palakasin ang seguridad sa dagat, partikular sa West Philippine Sea at malapit sa Palawan. Ang Navy ay naghahanap ng konbensyonal na diesel-electric na mga submarino upang magsalbing isang deterrent at magpapahusay ang mga kakayahan ng Anti-Access Area Denial o A2AD. Ilang bansa din ang nagalok ng mga submarino, kabilang ang France, ang kanilang Naval Group Scorpion-class, ang South Korea, ang kanilang Hanwha Oceans TSS-3PN, ang Spain ang kanilang Navantia S-80PN at isang joint bid mula sa Italy at Germany. Ang proyekto ay nilipat sa forefront ng Horizon 3 sa taong 2023 hanggang 2028 na ang pamalaan ay naglalayong makakuha ng pagpupondo at tapusin ang kontrata na kadalasang inilarawan bilang isang pangarap na naglalayong palakasin ang maritime defense laban sa mapagtaas na pressure sa Indo-Pacific region. Habang wala pang sa inventaryo ang mga submarino, minarkahan ng Philippine Fleet ang ika-10th year anniversary ng submarine group nito noong March 2026 na nakatuon sa pagsasanay, mga pagbuo ng doktrina at pagbuo ng mga sistema ng suporta. Ang pambansang soberanya ay hindi na limitado sa kung ano ang nakikita natin sa abot-tanaw. Sa pagkuha ng ating unang submarine fleet, ang Pilipinas ay nagpapadala ng isang magpagpasyang mga mensahe sa anumang dayuhang presensya sa ilalim ng mga alon. Tuklasin kung paano sinisigurado ng mga silent sentinel na ito ang ating teritoryo at binago magpakailanman ang Philippine Maritime Defense.